Welcome sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo na sinabi ni San Lucas at pinagsikapan niya, meaning ni Herodes, na makita si Jesus. Sa Ingles, he's trying to see Jesus. Alam po ninyo, medyo may problema ako dito kasi para namang napakahirap kay Herodes na makita si Jesus. Di ba? Bakit? Nagtatago ba? Di naman. Sa katunayan, sa ebanghelyo kahapon na sinundan na ebanghelyo ngayon, sa bersikulo, sinasabing sinugo ni Kristo ang kanyang 12 mga alagad. Napakarami niyan. Kahit isa lang dyan, kidnapin ni Herodes at ipaturo si Jesus, makikita niya si Jesus. At gaya ng sabi ko, hindi naman nagtatago. Kung saan nandoon si Jesus, sigurado jampak ang mga tao. Hindi niya matunton ang whereabouts ito. Gayong siya ang tetrarka ng Galilea. Ibig sabihin, that time, he ruled 1/4 of the country. Makapangyarihan siya, mayaman siya, marami siyang tauhan. Kung bakit parang hirap ni harap siyang makita si Jesus? Alam po ninyo, dito natin makikita na gusto lamang niya makita talaga si Jesus para makakita ng kababalaghan. He thought Jesus was like a circus dog who would perform tricks, miracles for him. Yun lang ang gusto niya eh. Pero hindi yung makita ang pagiging hari ni Jesus, ang pagiging Diyos ni Jesus, at ang laya na ibinibigay ni Jesus mula sa kasalanan. Isipin po ninyo, siya ang nagpapugot sa ulo ni Juan, sa udyok ni Herodias na kabit niya. Dahil laging sinasabi ni Juan sa kanila na hindi tama ang pagkasama nila. Bakit niya ngayon pipiliing makita si Jesus? Gayong ang alam niya, ito rin ay si Juan Bautistang nabuhay lang talaga. Kung ready na siya na pag-isihan ang kasalanan niya, gaya ng laging sinasabi ni Juan sa kanya. Hindi. Kaya't mababaw na pagtingin lamang ang habol niya kay Jesus. Makita lamang sa pamamagitan ng kanyang mga mata at hindi makita ng kanyang kaluluwa. Sayang nga eh, sapagkat sa kabila ng matinding pagkakasala niya, hindi pa rin siya binibitawan ng Diyos. Yung pangungonsensya ng Diyos sa kanya ay hindi para i-condemn siya, kundi para sagipin pa siya. Pero sinayang niya. Alam po ninyo, ito sana ang maging dasal natin. Sa mga sangkot ngayon sa anomalya, nasalang man o hindi pa, kilala man o hindi pa, nabubulgar na o hindi pa, na mag-isip-isip sila na yung pagiging buzzer nila ngayon, yung pagkatakot nila ngayon, hindi upang i-condemn sila ng Panginoon, kundi para sagipin pa sila. Meron po akong nakitang pictures sa FB na si Sir Alcantara at si Sir Hernandez nagdi-distribute ng mga botas sa mga estudyante. Sabi tuloy ng mga netizen, naaawa din pala, nakukonsensya din pala. Kasi nga at that point, alam na nila sigurado na mali yung ginagawa nila. Hindi ko po alam kung AI lang yun o tama yun, pero isang bagay sigurado, nakukonsensya rin sila. Sa maraming pagkakataon, kinukonsensya, tinatakot, inuusig sila ng budhi nila ng maliit na tinig ng Diyos. Kaya sana, sa puntong ito, kagatin na talaga nila yung chance na binibigay ng Diyos sa kanila upang mapalaya sila. Hindi man sa kulungan ng tao, kundi sa kulungan ng demonyo. Gayun din naman sa atin. Sa atin na may mga nagagawang masama, huwag sana tayong tumulad kay Herodes na nirecognize niyang nagkasala siya. Kaya nga sabi niya, siya nagpapugot kay Juan eh. So, nire-recognize niyang may kasalanan siya. Pero, walang remorse, walang pag-isisi. Hindi po makukumpleto ang pag-isisi kung walang remorse. Sapagkat sa ating remorse, doon natin nire-recognize na kailangan nating awa ni Jesus. Huwag po natin lukohin ang sarili natin. Ang guilt po ay hindi lamang subjective o ayon sa pakiramdam natin. More than being subjective, ang guilt po ay objective. The moment na mag-commit tayo ng kasalanan, may guilt na agad doon. Kahit hindi natin nararamdaman yung remorse para doon. After all, hindi po tayo ang dapat na magdikta kung ano yung tama o kung ano ay mali. Ang mali ay mali. Ang tama ay tama. Regardless kung ano ang tingin, opinion, pangangatuwiran o nararamdaman natin. Magka-remorse nawa tayo.
sa kasalanang ginagawa natin. Kaya wag po sana nating sayangin ang pagkakataon na binibigay ng Panginoon sa atin. Whenever we know it's wrong, talikdanagan natin. Ano man yung opinion o justification na binibigay sa atin ng Diablo, marami nang gumagawa niyan, hindi na mali yan. Okay na yan, nagigipit ka naman. Palay ng lumalapit, ano mo yun? Whenever we know it's wrong, talikdanagan. Huwag na natin kagatin ng justification na binibigay ng demonyo sa atin. At sinisigurado ko po sa inyo, mas magiging malaya tayo. Mas magiging masarap ang pakiramdam natin. Yes, masarap din naman ang pakiramdam sa kasalanan. Pero ano ba naman ang aasahan natin sa kaligayahan na binibigay sa atin ng Diablo? Peke lang, sapagkat ang kapalit naman nito ay problema na siguradong habang buhay natin, pagdudusahan at pag-iisihan. Huwag po natin sayangin ang pagkakataon na binibigay ng Panginoon sa atin. Makinig tayo sa Kanya, sa ating konsensya. At kung tayo nag-asala na, mas lalo pa tayo makinig. Ironically, yung kasalanan ginagamit ng Diablo upang ilayo tayo sa Diyos, ito rin ay gagamitin ng Diyos upang lumapit tayo sa Kanya. He will meet us where we are. At sabi kong ironically, we shouldn't be perfect to meet Jesus, sapagkat yung brokenness natin ang magsisilbing puwang upang siya ay maramdaman nating ating kailangan. Lalo pat kung magsisisi lang tayo sa ating kasalanan. Maliwanag po ang sabi niya, di ba? Hali kayo sa akin, kayong mga nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingatan. At siguradong kasama po dito ang mga nabibigatan sa atin dahil sa pang-aalipin ng kasalanan. In connection with this, ang sabi din po niya patungkol sa mga Grego na gusto siyang makita, ha? Gusto po kayong makita dito na mga Grego, sabi ni Felipe sa kanya. Anong sagot niya? Ang sagot niya ay ganito, malibang ang trigo ay mahulog at matanim sa lupa, mananatili itong nag-iisa. Pero pag ito'y namatay, ito'y mamumunga ng sagana. Ang ibig sabihin noon ay, kung tayo mamamatay sa ating pagkakasala, doon natin mas makikita ang Panginoon, ang kapangyarihan niya, ang pagmamahal niya, ang awa niya. Doon natin siya mas makikita. Hindi lang ng ating mga mata, kundi ng ating pananampalataya. At yun ang pinakamahalagang biyaya. Mga kapatid, ito ay para sa ating lahat, sapagkat lahat naman tayo makasalanan. Baka ito ang malaking sagot sa mga tanong na bakit hindi natin maramdaman ng Panginoon? Bakit hindi tayo magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya? Bakit parang nagsisimba lang tayo at walang nangyayari sa ating buhay? Baka po tulad ni Herodes, alam nating may kasalanan tayo, pero ginajustify natin at walang pag-isisi sa kasalanan natin. Kaya sana'y tanungin din po natin ang ating sarili, ha? Sapagkat madalas nagtatanong tayo, bakit hindi natin maramdaman ng Panginoon? Bakit nagsisimba lang tayo, pero parang ganun pa rin ang buhay natin? Parang napakalayo niya. Baka nakikita lamang po natin siya dito sa banal na Eucharistia ng ating mga mata. Baka katulad ni Herodes, ang gusto lamang natin makita ay mga mabuting ibibigay niya. Baka nakakalimutan nating marami tayong mga pagkakasalang dapat nating paginsihan upang ang Diyos ay mas maghari sa ating kalooban. Baka yan ang ating nakakalimutan. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal sa ating banal na pagdiriwang.